Imagine mo to. May dalawang lalaki sa isang room. Yung isa, halos lahat ng makita niya. Bilib na bilib siya. Maganda? Grabe, ang ganda mo. May konting talent. Wow, ang galing mo. May konting achievement? Idol kita. Yung isa naman, tahimik lang. Observant, hindi agad nagbibigay ng reaction. At ang weird, mas napapansin yung pangalawa. Mas may dating. Mas may impact. Mas nakaka-turn on. Bakit ganon? Hindi ito tungkol sa pagiging suplado. Hindi rin ito tungkol sa pagiging cold o walang pake. May mas malalim na dahilan kung bakit. Mas attractive ang lalaking hindi madaling ma-impress. At kapag naintindihan mo to, magbabago hindi lang kung paano katingnan ng babae, kundi kung paano katitingnan ng mundo. Hindi siya naghahanap ng approval. Unang dahilan, ang lalaking hindi easily impressed. Hindi siya naghahanap ng validation sa iba. Karamihan kasi ng lalaki, automatic nagre-react para magustuhan. Parang ganito, may nakilala kang babae, maganda, confident, may aura. Bigla kang nag-shift, nagiging agreeable ka, nagiging masyadong impressed. Hindi dahil yun ang totoo mong nararamdaman, kundi dahil gusto mong ma-approve ka. Pero ang problema, ramdam yan. Hindi man nila ma-explain logically, pero nafe-feel nila kapag ang isang lalaki nag-a-adjust para lang magustuhan. Now compare mo sa lalaking hindi easily impressed, hindi siya basta-basta nagbibigay ng praise. Hindi siya basta napapa-wow, at hindi dahil mataas ang ego niya, kundi dahil may sarili siyang standards. Practical example. May babaeng nagkwento sa'yo ng achievements niya. Typical guy. Grabe, ang galing mo, ang talino mo. Yung lalaking hindi easily impressed. Nice. Mukhang pinaghirapan mo talaga yan. Mapapansin mo, hindi siya overly impressed. Pero hindi rin dismissive, balanced. At yun ang nakakabighani. Kasi hindi siya trying hard. Hindi siya naghahabol ng approval. May sarili siyang standard. Ito yung hindi napapansin ng karamihan. Ang lalaking hindi easily impressed, may sarili siyang baseline. Hindi siya basta naa-amaze sa bare minimum. Sa panahon ngayon, madali na lang magmukhang impressive. Konting confidence, konting aesthetic, konting flex, impressed na agad ang karamihan. Pero yung lalaking may standards, hindi siya basta nadadala sa surface level. Practical example. May babaeng magaling magsalita, confident, outgoing. Most guys, wow, ang galing mo makipag-usap. Pero siya, pinapansin niya deeper things. Consistency, values, how she treats other people. Hindi siya nadadala sa charm lang. And ito nagiging interesting ang dynamic. Kasi biglang nagiging challenge yung babae. Hindi siya sanay na hindi agad pinapahanga ang lalaki. At kapag may challenge, doon tumataas ang attraction. May control siya sa emotions niya. Ito yung pinaka-underrated. Ang lalaking hindi easily impressed, may control siya sa reactions niya. Hindi siya reactive. Hindi siya madaling ma-hype. At sa mundo ngayon na lahat instant reaction, ibang level ang lalaki na composed. Practical example. May ginawa yung babae na medyo impressive. Most guys, grabe, ang galing mo. Siya, simple nod. Nice. Hindi siya nag-overreact. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil hindi siya controlled ng external stimuli. At guess what? Nakakaramdam ang babae ng ganitong energy. Parang may sense na, hindi ko siya basta ma-impress, kailangan kong mag-level up. Binediti statient, hindi siya madaling ma-manipulate. Kapag madaling ma-impress ang lalaki, madali rin siyang i-control. Konting attention, konting lambing, konting validation. Kuha na agad. Pero ang lalaking hindi madaling ma-impress, hindi siya nadadala sa ganun. Practical example. May babaeng nagbibigay ng mixed signals. Sweet ngayon, cold bukas. Typical guy. Nalilito, naghahabol, nag-overthink. Pero siya, observant. Hindi siya agad nagbibigay ng emotional investment. Hindi siya nadadala sa laro. At dito nagiging powerful yung position niya kasi hindi siya madaling mahook. At ironically, mas siya pa ang hinahabol. May value ang attention niya. Simple lang to pero malalim. Kung ang isang lalaki, lahat na lang pinapansin, lahat na lang pinupuri, lahat na lang kinikiligan, ano ang value ng attention niya? Wala. Pero kung selective siya, biglang nagiging rare ang attention niya. At ang rare, laging valuable. Practical example. Kung compliment ka ng compliment, magiging normal na lang yun.
Pero kung bihira ka magbigay at genuine pa, tatama yon. Mas may impact, mas may weight. Hindi siya takot mawala ang tao. Ito yung core. Ang lalaking hindi easily impressed. Hindi siya takot mawalan. Hindi siya nag-i-invest agad ng emosyon. Hindi siya kumakapit agad. Kaya hindi siya nagpe-please. At ang taong hindi takot mawalan, siya ang may power sa dynamic. Practical example. May babae na medyo nagiging distant. Typical guy. Double chat. Naghahabol. Nag-overthink. Siya? Nagbibigay ng space. Hindi siya nagpapanik. Kasi hindi niya binase ang value niya sa presence ng ibang tao. At ito yung pinaka nakaka-turn on, yung lalaking buo kahit wala ka. May mystery siya. Kapag hindi ka madaling ma-impress, hindi ka rin madaling basahin. Hindi nila agad alam kung ano ang nagpapahanga sa'yo. Hindi nila agad alam kung ano ang standards mo. At ang hindi madaling maintindihan. Laging interesting. Practical example. May dalawang lalaki. Yung isa predictable. Alam mo na agad reaksyon niya. Yung isa, hindi. Hindi mo alam kung kailan siya matutuwa. Kailan siya maa-amaze. Sino mas iisipin mo? Yung hindi mo ma-figure out. Balance, hindi suplado. Importanteng linawin to. Hindi ibig sabihin nito, magiging cold ka na, magiging dismissive, magiging arrogant. Hindi. Ang goal dito, hindi pagiging walang pake. Ang goal, may control ka sa kung saan mo ibibigay ang attention at admiration mo. May difference ang hindi ako impressed sa kahit ano versus hindi ako basta-basta impressed. Yung una ego, yung pangalawa standard. Hindi siya nagre-react sa external validation. May isa pang dahilan kung bakit malakas ang dating ng lalaking hindi easily impressed. Hindi siya basta naaapektuhan ng external validation. Sa totoo lang karamihan sa tao ngayon, nakadepende ang reaction sa kung ano ang impressive sa mata ng iba. Kapag maraming may gusto, gusto rin nila. Kapag trending, bigla rin silang bilib. Pero yung lalaking grounded, hindi siya sumasabay sa hype. Practical example, may babae na sikat sa social circle. Maraming may gusto, maraming nagkakandara pa. Typical guy. Okay, sikat to, dapat impressive to. Siya? Tinitingnan niya kung sino talaga yung tao. Hindi siya nadadala sa status. Hindi siya nadadala sa popularity. Dito nagiging kakaiba ang dating niya kasi hindi siya follower ng perception ng iba. At ang lalaki na may sariling perception, automatic may depth. Hindi siya nagmamadali magdesisyon. Ang lalaking hindi madaling ma-impress. Hindi rin siya nagmamadali mag-judge. Hindi siya impulsive. Hindi siya agad nagbibigay ng label sa tao. At sa mundo na mabilis mag-decide ang lahat, yung taong marunong maghintay, nagiging rare. Practical example, first time mo makilala yung babae. Magaling siya makipag-usap, charming. Typical guy. Ang perfect nito. After ilang araw, na-disappoint kasi hindi pala ganun. Pero yung lalaking hindi easily impressed, hindi siya agad nagbibigay ng conclusion. Iniipon niya observations niya. Tinitingnan niya over time kung consistent ba. At dahil dito, hindi siya basta-basta nadadale ng illusion. At ang lalaki na hindi madaling malinlang, nakakaramdam ng security ang babae. Hindi siya overly available. Ito subtle pero powerful. Kapag hindi ka madaling ma-impress, hindi ka rin madaling mag-invest ng oras. Hindi ka agad nagbibigay ng full attention. Hindi dahil busy ka lang, kundi dahil pinipili mo kung saan mo ibibigay ang energy mo. Practical example, may babae na gusto kang kausap lagi. Typical guy. Reply agad. Available lagi. Kahit walang ginagawa. Siya? May sariling buhay. May ginagawa siya. May focus siya. Hindi siya agad-agad nag-a-adjust. At dito nagiging interesting yung dynamic kasi hindi siya predictable. Hindi siya madaling makuha. At ang hindi madaling makuha, laging mas mataas ang value. Hindi siya overly available. Ito subtle pero powerful. Kapag hindi ka madaling ma-impress, hindi ka rin madaling mag-invest ng oras. Hindi ka agad nagbibigay ng full attention. Hindi dahil busy ka lang, kundi dahil pinipili mo kung saan mo ibibigay ang energy mo. Practical example, may babae na gusto kang kausap lagi. Typical guy. Reply agad. Available lagi. Kahit walang ginagawa, siya, may sariling buhay. May ginagawa siya. May focus siya. Hindi siya agad-agad nag-a-adjust. At dito nagiging interesting yung dynamic kasi hindi siya predictable. Hindi siya madaling makuha.
At ang hindi madaling makuha, laging mas mataas ang value. Hindi siya naghahabol ng excitement. Karamihan sa lalaki, nahuhumaling sa excitement, yung kilig, yung thrill, yung rush. At dahil dito, madali silang ma-impress sa temporary emotions. Pero yung lalaking hindi easily impressed, hindi siya naghahabol ng ganong klaseng feeling. Mas pinapahalagahan niya ang stability. Mas pinapahalagahan niya ang consistency. Practical example, may babae na sobrang fun, spontaneous, exciting. Typical guy. Ang saya nito, perfect. Pero after ilang weeks, draining pala. Pero siya, hindi siya agad nahuhumaling sa excitement. Tinatanong niya sa sarili niya, consistent ba to? May depth ba to? May direction ba to? At dahil dito, hindi siya naloloko ng surface-level attraction. May self-respect siya. Ito na yung pinaka-foundation. Ang lalaking hindi easily impressed, mataas ang respeto niya sa sarili niya. Hindi niya basta ibinibigay ang admiration niya. Kung hindi naman deserved, hindi siya nagsisettle sa pwede na. Practical example, may babae na maganda pero disrespectful. Typical guy, pinapalampas. Kasi attracted siya, pero siya, hindi niya tinotolerate. Kahit gaano pa kaganda, kung hindi aligned sa standards niya, hindi siya impressed. At dito nagiging malinaw yung difference. Hindi siya controlled ng attraction. Controlled siya ng values niya. At ang lalaking may ganitong mindset, hindi lang siya attractive. Respetado siya. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content, yung hindi puro hype, hindi puro surface-level advice, kundi talagang may real depth, make sure na i-like and video at subscribe ka sa channel. Dahil dito, hindi lang attraction ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin kung paano ka magiging lalaki na may control, may standards at may tunay na presence. At tandaan mo, hindi mo kailangan maging perfect para maging attractive. Kailangan mo lang maging solid sa sarili mo.